GX4R. So this is a real world test. Tapos try natin siya isingit-singit sa traffic. Grabe, tipid. 5.3 liters lang nagamit natin. Winner tong big bike na to. And so what's up mga katingin, ito na yung ating first ride dito sa 2022 Triumph Trident 660. And ngayon lang tayo nakapag-review nito dahil naghanap pa tayo ng good deal. Ganoon naman mas maganda yung sarili natin motor para kung may mangyari man, diba? Safe. Nakikita nyo naman yung styling niya, ganda no? So yung color niya pearl white, may pagka-elegante. Tapos no, parang sexy. Sobrang premium ng build. Ayan, ngayon tignan natin kung paano siya i-ride. Alam nyo naman pagka Triumph, more on classic sila. So gusto ko yung styling nito guys kaysa dun sa mga modern ni Triumph. Para sa akin, timeless kasi to, di na malalaos. So kailangan hold mo yung clutch, start. Ayan, and naka-start full system nga pala tayo. Napakaganda ng tunog, crunchy. Kasi usually ang inline 3-cylinder is bassy, pero this time ito crunchy siya. Yung Zard full system nga pala is made in Italy. At ang kagandahan sa kanya, black yung headers. So right away, natuwa si sir sa ano natin, no? Naka ano, Vespa Sprint. Natuwa siya sa Triumph natin. Ganda raw. Buti lang di nakita kanina yung tsura natin, no? Putik-putik tayo kanina. Right away, very nimble. Sarap gamitin guys. Bira ako sabihin to sa isang first ride, pero parang halos lahat ng gugustuhin mo sa isang naked bike andito na. Conclusion tayo kagad, no? Ayun, no? Napaka-responsive ng throttle niya. Hindi ka may intimidate sa kanya dahil sa kanyang weight. Tapos try natin siya isingit-singit sa traffic. Medyo challenging pag may bar and mirror, prone sa sayad eh. Yun ang kagandahan sa maliit, no? Kaya nabitin tayo. Nabitin tayo. Nabitin yung lika. Ay, nako. So yun lang, limited yung liko niya syempre. Because it's a big bike, hindi naman siya scooter. Yun ang advantage ng magaan at mababa ang seat height. So this is a real world test kung paano mo idadrive ang isang Triumph Trident 660. Quality ang suspension niya. Kayang-kaya kong gamitin to sa long ride. At ang lakas ng torque dahil 3-cylinder. And that inline 3 Screamer engine, 80 horsepower lang siya pero napakagaan niya, kaya feeling ko mas mabilis pa siya sa 80 horsepower. Grabe, no? Parang nag-enjoy na ako sa kanya, nainlove ako sa kanya. So yung power niya is the same sa ZX4RR, pero yung kasi 4-cylinder yun, ito naman 3-cylinder, kaya tama lang na mas mataas yung displacement, 660. And the weight almost the same as the ZX4RR. Pero para sa akin, di ba, yung forma nito sobrang lupit eh. Kanina nga yung naka Vespa, napa-thumbs up sa atin, ganda raw kasi. So ang ganda niya pang display, hindi lang pang gamit. I think pwede ka rito mag-wheelie dahil sa lakas ng torque. Yun lang, kaya kailangan, if you're a beginner, kailangan mo pa rin ng proper training and familiarity sa power nito. Dahil ang inline 3, malalakas talaga ang torque niyan. Pag ganito pang magaan at maiksi ang wheelbase, braking is good, yun, no? Hinto ka agad siya. Kasi nga magaan, so hindi mo kailangan ng sobrang lakas na braking system. Mas madali mo siya mapapahinto. And it's confidence inspiring na malaman mo yung motor mo magaan, kaya-kaya mong pahintuin. So TFT color display to, pero yung nasa taas is monochrome. Galing, no? Sa babae lang yung colored. Pero sobrang premium ng foam, sobrang komportable. Pati yung leather niya, komportable, sobrang lambot din. Medyo nasa smoother side lang siya, makinis na makinis talaga yung leather niya. No wonder to na ngayon ang best selling bike ni Triumph, dahil nga mag-enjoy ka talaga dito. Unang sakay mo pa lang, pag tinest-ride mo to, mag-enjoy ka dito, may in love ka sa kanya. Nireset natin to 0, trip meter natin, nagpa-full tank tayo. So gagamit tayo ng full tank method para malaman natin yung exact average fuel consumption niya. Mamaya pag uwi, full tank tayo ulit para makompute natin. Alright.
So ito, makikisabay tayo sa grupo, oh. Iba-iba yung bikes nila. At di ko alam yung pangalan ng grupo nila. Ano pangalan ng grupo nyo, sir? Ano kami, kasi Alex. Ay, iba-iba yung grupo nyo. Halo-halo. Halo-halo. So shoutout kila sir, iba-iba yung grupo nila. Isa rito, tropa natin si Big Boy, naka Street Fighter V4S. So pag naka V4S, kaya na yung endgame ng mga naked bikes and sport nakeds. Try natin habulin si Big Boy, pero hindi ko mapapromise na mahahabol natin. Mabilis to. Lupet. Pwede Big Boy. Nasarap natin, tropa niya naka GSX S1000. Medyo nakabahan lang ako kasi yung espalto kulay basa eh, no? Yun yung kulay ng basa, pero mukhang kasi bago lang yung espalto. Grabe, di ko kaya po sa Big Boy. Napakabilis. Para dumikit, maraming photographers. Unahin natin sila. Tayo napitikan doon sa unang pitik, ha. GX4R 4R ba yan? 25 baro 4R siguro yan. Bakit sila minto? Nangyari? Dapat inantay natin sa manukan, dumiretso kasi yung dalawa eh. Wala pa nga iba eh, no? Oo, dami. So yun, may mga naiwanan. Miscommunication about sa regrouping. Kung si paring Big Boy, isa to sa pinakamabilis sa weekday warriors. Yun, pare Atleto. Pre, Ano? dito na lang ako sa ano. Okay. Thank you, may trabaho pa eh. Next time, next week. Sir, sa dulo tayo kasi kakalas na tayo eh. Dito na lang siguro tayo guys. Magbo-burger ako dito. Sarap kasi burger dito sa Cafe Natividad. Look at the view. Ganda ng view, di ba? Yun, maganda rin dyan, kaya lang isaw house yan eh. Tara mag-park sa kabila. Sa kabila tayo. Dito tayo sa ating favorite pag solo ride. Kasi wala akong maisip eh. Ang dami kasi kainan dito guys. Kaya wala akong maisip kung saan ako kakain. Ayun, sobrang dali niya i-park. Kahit anong sitwasyon, dali niya i-park. So later guys, kain muna tayo. Mabilisan, tapos sibat na. Ayan, so first time natin gagamit ng Michelin Road 5 sa bankingan, sa big bike. Woo! Pang Aerox oh.
1000 RPM pala red line. Nalaman ko na. Let's go. So yun na nga, mga middleweight talaga, napaka sarap gamitin. Kung sakto sa Pilipinas, sakto sa city riding, sakto pang long ride. Pwede mo rin gamitin to occasional racetrack. Talagang pag mga middleweight, naked bike, all around na yan. Maganda yung heat management niya. Hindi siya mainit dahil nga hindi naman sobrang laki ng makina. Ito yung tipong na mag-enjoy ka gamitin kasi nasasagad mo yung RPM niya, yung makina niya. Kaya mong sagarin, kaya mong ubusin yung RPM, which makes you a fast rider. Kasi nauubos mo siya, unlike sa mga 1000cc, ang hirap ubusin ng RPM. So parang more on tatakutin ka niya, and parang hindi ka mag-enjoy pag alam mo na hindi mo ma-reach yung potential ng bike mo. Dito ma-reach mo siya, although kung talagang fast rider ka, ma-outgrow mo siya. Kung mga kasamahan mo, mga naka-liter bikes, tapos mga expressway run, mga high speed run ang gagawin nyo, yung mga nagta-top speed dyan sa mga highway, maribitin ka dito. So depende pa rin kung saan mo siya gagamitin. Pero kung all around application, and if you are a newbie or an intermediate rider, i-enjoy ka talaga dito. Kung isang motor lang ang nasa garahe mo, isa na to sa marirecommend ko. Lalo yung presyo niya guys, no? 519,000 lang. Imagine, iba sabihin, nayabang mo naman, 519, nilalang lang mo lang. Pero kung ikukumpara mo naman siya sa competition, di ba? 3-cylinder, 660cc. And anyway, direct competitor niya is the CB 650R, kasi halos di sila nagkakalayo. Si CB 650R kasi more on the heavy side, while ito talagang mas lightweight siya. Although yung horsepower lamang si CB, dahil naka 95 horsepower si CB 650R, while ito 80 horsepower lang. Pero dahil nga sa pagiging lightweight niya at ang ganda ng RPM niya, tapos naka ride by wire technology, para sa akin, parang mas gusto ko to. Kasi minsan hindi lang naman siya puro power, and mas refined yung engine nito. Kahit na 3-cylinder lang siya, mas less vibration. Pwede mong daanin sa skill para mabuta mo pa rin si CB. 80 horsepower is not slow, kasi yung power nito nasa acceleration and mid-range, unlike si 4R na nasa dulo, nasa taas ng rev range. Ito instant power, pagpiga mo, bibigyan ka na ng power. Transmission niya, napakaganda ng transmission, sobrang lambot at ang daling ipasok ng mga gears. Madali din hanapin yung neutral. Although yung quick shifter nito is an optional lang siya, optional accessory. Pero yun din naman si CB, accessory lang din yung quick shifter. Not sure lang sa bagong labas ngayon. Although pricey yung quick shifter with auto blip nito, nasa 26,000 yata pag kukunin mo sa dealer. Pero ayun nga, maganda sa kanya, sa dealer pa lang meron ka ng mga option para bihisan, lagyan ng frame slider, engine guard, quick shifter. So pag labas mo ng dealer, good to go ka na agad. Yung pangalan na Triumph, syempre naman pag Triumph, nasa high end ka na, parang nasa gitna na yan ng Japanese and Italians. Of course, it's made in UK. It's also a European bike, kaya the quality is there, the premium feel is there. For sure, mas malakas ang gas nito compared sa ibang mga bikes, kasi peaky siya, mataas ang RPM niya, and winawalwal kasi natin. Masarap kasi pasigawin ng makina. Habang nag-high RPM siya, sumisipol, parang nagiging screamer siya, nag-iiba yung tone niya. Ay, napag low, diba? Kung hanapin natin siya ng negative, yung kanyang panel maliit, pero syempre kasi retro, so bilog, wala na masyado malalagay sa pabilog, pero maganda pa rin kasi tignan yung pabilog para sa classic feels. Siguro yung maliit lang yung mga information niya, yung mga display niya, and hindi siya naka full TFT. Sa baba lang may konting color, the rest monochrome, siguro para ma-retain yung kanyang pagiging classic vibe. And pwede na rin to guys gamitin sa daily commute, pang service sa work. Kung gusto mo dumadaan ka lagi ng expressway, ang sarap pang service kasi nga mababa yung seat height, tapos magaan. Perfect din sa mga vertically challenged, dahil may mga bikes na talagang matataas yung seat height, lalo sa mga late riders natin dyan, sa mga beginners natin na nai-intimidate kapag naka-tiptoe dito. Medyo titiptoe ka pa rin, pero pag magaan naman yung bike kasi, talagang mas magaganda yung confidence mo sa highway. Sarap ng feeling na napipiga mo siya sa city, di ba? Kasi pag mga liter bike, hanggang second gear ka lang pag city riding, so medyo boring. Parang masasayang lang yung laki ng makina, tapos mainit. Not to mention, mas malakas sa fuel syempre, tsaka sa gulong pag mas malakas ang power ng makina mo.
Diba? Solid na solid eh, no? Feeling ko nga mas mabagal pa ako sa 1000cc ko nasa Marilake compared sa mga ganitong middleweight. Parang mas bibilis ka dito eh, kasi alam mo hindi ganun kabilis yung motor mo, tapos di nakakalula yung power. So kung para sa akin, papipiliin ako against the competition. Ngayong na-testing ko na tong Triumph Trident 660. All I can say is gumawa si Triumph ng winner tong big bike na to. Piliin ko siya against the competition. Mapapangiti talaga sa kanya kada piga ko. And then not to mention, medyo exclusive siya kasi hindi pa sobrang dami ang naka Triumph, diba? Unlike sa mga Honda and Kawasaki, marami na masyado. Nagiging normal na lang sila sa kalsada, diba? Pag sinabing Triumph, medyo may pagka high end pa rin siya. So ayun lang. And at the end of the day, depende pa rin yung sa taste mo. Maganda pa rin naman yung CB650R, maganda pa rin naman yung ibang bikes. Isa to sa value for money na for keeps na bike na hindi mo pagsisisihan kahit bili mo siya ng brand new. And kung gusto mo pala ng sport bike version, may nalabas na ngayon si Triumph, the Daytona 660. Same engine dito sa Trident, pero siya sport bike siya. Mas mataas yung seat height niya, syempre mas sporty. Everything same power, pero may fairings siya. Iba yung tangke niya, mas modern look. Sana matry natin para magkaroon tayo ng comparison. Siya naman yung counterpart ng CBR 650R. Well, dito, counterpart ng CB650R, XSR 900, although mas malaking makina na yung XSR 900. So, yun lang, wala akong masabi guys. Grabe, tipid. 5.3 liters lang nagamit natin. Solid, no? So, kumpitin natin siya kaagad ah. Ang nagamit natin is, total tinakbo natin is 95.5 kilometers divided by 5.375. Grabe guys, 17.7 km per liter. Wall mode yan ah. Grabe, sobrang tipid. Isa na yata ito sa pinakamatipid na nagamit ko ng motor. Although yung CBR 650R matipid din yun. Mas matipid pa actually yan, pero not bad. Almost 18 km per liter. Solid, no? And so conclusion, talagang para sa akin, simula unang sakay ko pa lang dito kanina, talagang wow, talagang mapapangiti ka dito sa bike na to. Feels premium everything, pati yung hand grips niya, everything feels premium. Kaya din naman ng mga street triple, magaganda yung handling. So kung naghahanap ka ng beginner bike, single or 2-cylinder bikes, gusto mo na mag-level up into 4-cylinder, why don't you consider muna itong 3-cylinder bago ka tumalon sa 4-cylinder? Kasi merong mga katangian na may bibigay sa'yo si 3-cylinder na hindi ka ibigay ni 4-cylinder. Syempre unang-una, mas matipid sa gas ng konti, mas magaan, mas compact, and the uniqueness of a Triumph. Hindi naman siya sobrang unique, pero syempre di hamak mas konti ang naka-Triumph compare mo sa ibang mainstream. So hindi siya too mainstream, although medyo dumadami na rin na naka-Triumph, pero hindi kasing mainstream na mga Japanese bikes, if you know what I'm saying. And para sa akin, 2 thumbs up, 5 out of 5 itong Triumph Trident. Pagdating sa mga middleweight, isa to sa pinaka nag-enjoy ako. Mas nagustuhan ko siya against the competition. So for the first time, pumabor ako sa European bike, diba? Kadalasan kasi mapapansin nyo, mas pabor tayo sa mga Japanese bike because mainly binibigay nitong value for money. Pero this time, bumawi ang Triumph, binawian niya yung mga Japanese bikes. This is directly against the Japanese manufacturers. Kaya rin ng isang European na tumapat, hindi lang sa performance pati sa presyo, diba? Very good for the market. Naglalabas ng mga ganitong mga low priced big bike or entry level 3-cylinder bikes. Panlaban talaga to sa mga 4-cylinder. Syempre ang mabibigay sa'yo ng 4-cylinder is more top end, more top speed. Yun yung hindi mo naman masyado magagamit. Sobrang bihira lang mag top speed talaga, promise. Para sa Pilipinas, diba? Daming tawiran ng tawiran. For the price of 519,000 as of this review, woo!